sa Kanya. At kung kaya't ito po ang kadahilanan kung bakit hinihingayan tayo ng simbahan na tanggapin ang sakramento ng bautismo. Nakakalungkot, may mga ilan po sa atin ang natatakot kung nagkakatumiling tanggapin ang sakramento ng bautismo. Ang nasa isip nila ay hindi ako mapapatawad ng Diyos sapagkat napakamakasalanan ko. Sasabihin ng puso, sasabihin ng demonyo, huwag kang pumunta ng bautisatan kasi hindi ka na mapapatawad ng Diyos. Ang dami mong nagawang kasalanan, napakabigat yung ng iyong mga kasalanan. Yan po yung papakuman ng demonyo para hindi tayo lumapit at bumalik sa Diyos. But my dear brothers and sisters, the first reading from the book of the prophet Joel tells us, the Lord is compassionate and the Lord is forgiving. Naalala niyo po ba yung kwento ng nalimukhang anak? Alam po natin yung anak, kinuha po niya yung kanyang mana. Pagkatapos, siya po ay nagkasala. Hindi lamang po niya sinayang yung kayamanan, sinayang din po niya yung tiwala ng kanyang ama. At doon, napagtanto po niya na siya ay nagkasala sa kanyang ama. At kung kaya't bumalik po siya sa kanyang ama. Pero ano po ang ginawa ng kanyang ama? Hindi naman po niya sinabi, bago kita yakapin, bago kita tanggapin, let me first assess the weight of your sins. Hindi po niya sinabi yun. Tingnan ating mga kasalanan. Ang mahalaga, sincero ang ating kalooban na bumabalik sa Kanya. That is the first invitation. Do not be afraid to return to the Lord. Do not be afraid to receive the sacrament of confession. But my dear brothers and sisters, hindi lamang po sapat na tinatanggap natin ang sakramento ng bautismo. Hindi lamang po sapat na tinatanggap natin ang pagpapatawad ng Diyos. Dapat ito po ay nakikita sa ating pamumuhay. Kaya sa panahon ng Kwaresma, meron tayong tinatawag na 3 pillars of Lent. Ano po ang mga ito? Fasting, almsgiving, and abstinence. Palagi natin itong naririnig. Manalangin, pag-ayuno, at pag-ipos. Pero meron po, sabi si Jesus, avoid pretentiousness. Iwasan ang kapakitang tao. Baka po ang iba sa atin, nag-aayuno, naglilibos, nagdarasal, upang ang palakpak ng maraming tao. Kaya po ang sabi ng ating Panginoon sa ating banal na Ebanghelyo, kapag kayo ay naglilibos, do not let your right hand know what your left hand is doing. Kapag kayo ay nagdarasal, love your Lord, sapagkat ang Diyos nakikita naman niya. At kapag kayo ay nag-aayuno, mag-ayos kayo. Ang iba sa atin, ang lungkot ng mukha, hindi nag-aayos para makalatang nag-aayuno siya, nagpapastig siya. Especially in our world today, many of us want to be validated. Many of us want to gain the approval of many. Gusto po natin ipinupose. Do like pills na ako ngayon, nagpa-fasting ako ngayon. O kaya'y nagdarasal ako ngayon, mag-picture tayo, ipupose natin. Gusto natin, merong approval sa ibang tao. But the Lord reminds us, avoid pretentiousness. Hindi po natin matatanggap ang gantimpala sa langit kung tayo po ay pakitang tao lamang. Tao po lamang sa mga pamahal ng ating simbahan ang pipila para malagyan ng paring po sa kanilang loob upang ay ilulos na makakala ang pagdiriwang ng misa. Ang iba naman ay maaaring pumunta pagkatapos ng misa sa pamakainin sa labas ng simbahan. Nabili ay Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista at Plaza Miranda. Ang
ating mga lay ministers ang maglalagay ng tabo. Panatilihin po natin ang pagpila ng maayos. Sundin po natin ang ating mga Diyos o ashes. Sitayo na po. Minamahal ng mga kapatid, manalangin tayo sa Mambay Kapal upang ang abog sa ulo natin ilalagay para ipatiwasin ng magawagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng pagpapala at malaking pagmamahal. Ama namin mapagpagawal, kinugtugtog at itinatampok ang umaaming sa kasalanan at ipinalulugod mo ang nagumagong buhay. Hindi ko kami at tugtugin sa pagkakalog mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, para patulong kami ay maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sige. Tao'y hindi naman sa Pagpus pati sa mga salita ng buhay.